Ibinunyag ng mga high-profile convicts kung gaano katalamak ang bentahan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison sa ginanap na pagdinig ng Kamara ngayong araw hinggil sa paglaganap ng ipinagbabawal na gamot sa NBP noong Justice Secretary pa lang si Senadora Laila De Lima. Ayon sa drug dealer na si Herbert Colanco, 3 milyong piso kada buwan ang ibinibigay nila kay De Lima. Kalakhan ng halagang ito ay mula umano sa pagbebenta ng mga kontrabando sa loob ng bilibid. Sumalang din bilang testigo si PNP Inspector Rodolfo Magleo. Tinawag niyang Drug Trade Center at Little Las Vegas ang maximum security compound ng NBP dahil sa mga isinasagawang konsyerto ng mga sikat na artista roon at ang pag-ikot ng bilyong-bilyong pisong halaga ng droga sa kulungan. Samantala, binigyan naman ng Kamara ng immunity from suit ang mga high-profile inmate na nagsisilbing testigo sa naturang pagdinig. Ang ulat mula kay Jervis Manahan, live. Yes, Ria, sunod-sunod nga yung naging dago kay Senadora Laila De Lima dahil matapos siyang mapaalis bilang chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights kahapon, ay tila binakbakan naman siya sa isinasagawang investigasyon ng mababang kapulungan ngayon kaugnay ng proliferation ng ipinagbabawal na gamot sa New Bilibid Prison noong panahong siya pa ang Secretary of Justice. Sa day 1 ng investigasyon ay 4 na testigo ang sumalang sa Kamara. Una diyan ay ang dating PNP Inspector Rodolfo Magleo na sinundan ng high-profile inmate na si Herbert Colanco, ang NBI Intelligence Officer na si Jovencio Ablen at ang NBI Deputy Director na si Rafael Ragos. Just to summarize yung mga naging punto nila, sinabi ni Magleo sa kanyang testimonya na naging Little Las Vegas daw ang maximum security compound ng NBP noong panahong SOJ pa si De Lima. Ginagawa raw dito ang maraming konsyerto ng mga sikat na artista. Tinawag din niya na Drug Trade Center of the Philippines ang Bilibid noong mga panahong yon. Bilyong-bilyong pisong halaga daw kasi ng droga ang umikot sa Bilibid Prison noong SOJ pa si De Lima. Si Ronnie Dayan din daw mismo ang tumatayong bagman ni De Lima pero natigil daw ito nang umalis na si De Lima sa ahensyang yon. Sa testimonya naman ni Herbert Colanco, sinabi niya na may 3 milyong piso ang ibinibigay nila kay nooy Justice Secretary De Lima kada buwan. Galing daw ang kalakhan ng pera sa kinikita ni Colanco sa pagbebenta ng mga kontrabando sa loob ng bilibid. Sa beer pa lang daw, Ria, nakakapagpasok daw siya ng 300 na case ng beer para ibenta sa loob ng bilibid at bahagi daw na kinikita dito ay napupunta kay De Lima. Nagpatulong din daw sa kanya ang bilibid drug lord na si JB Sebastian na magbenta ng droga sa loob ng kulungan at pumayag naman daw ito. Si JB Sebastian yung isang big time drug lord na malapit daw kay De Lima. Nang lumaon daw ay para daw masolo ni JB Sebastian ang drug business sa loob ng kulungan, binayaran daw nila ng 50 million pesos si De Lima para ilipat si Colanco mula sa maximum security compound ng Bilibid papuntang NBI. Nakapagbigay din daw si Colanco ng umano'y cellphone number ni De Lima at nang i-check kanina ng mga mambabatas ay tumugma naman daw ito at kinumpirma pa ni Congresswoman Gwen Garcia na ito nga yung number ni De Lima. Kung maaalala ninyo, Ria, si Colanco yung inmate na sumikat dati dahil sa kanyang paggawa ng mga music video sa loob mismo ng NBP. Yung pangatlo at pang-apat na testigo naman na sina Jovencio Ablen at Rafael Ragos na kapwa mga executives ng NBI ay sinabi naman na nagdala sila mismo ng black bag na may lamang 5 milyong piso umano sa bahay daw mismo ni De Lima sa Parañaque City. Inabot daw nila ito kay Dayan at nasa loob daw ng bahay na yon si De Lima nung nangyari yon. Base sa kanilang affidavit, 2 beses daw ito nangyari at in both instances, pareho daw na kay Peter Ko galing yung pera. Bukod sa kanilang 4, Ria, ay may 2 testigo pa dapat nahaharap ngayon. Pero dahil natagalan ay hindi na muna sila naisala ngayong araw. Yan ay ang mga inmate na sina Jaime Pacho at Noel Martinez. Nabigyan na sila kanina ni Speaker Alvarez ng immunity. Ibig sabihin nito, hindi na sila maaaring kasuhan kapalit ng mga ihahayag nilang mga katotohanan. Kung napansin nyo rin, Ria, kanina ay sa halip ng mga kongresista, dun sa first part ng pagdinig ay si Justice Secretary Vitaliano Aguirre yung nagmamando o yung nangunguna sa pag-cross-examine ng mga witnesses. Paliwanag sa atin dito ni Majority Floor Leader Rudy Fariñas, ito'y dahil naimbestigahan naman na raw dati ni Aguirre yung mga witnesses na ito. Hindi naman daw counsel ng mga testigo si Aguirre.
Invited din daw bilang resource person si Aguirre, kaya pinayagan nilang ipresenta ang kanilang findings sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga witnesses. Just to be clear, ay inimbitahan din si Senator Laila De Lima bilang resource person sa pagdinig na ito, pero nauna na niyang sinabi na hindi siya dadalo dahil isang araw itong sham inquiry na ginagawa lamang para sirain ang kanyang pangalan. As of now, ay ongoing pa rin yung ginagawang pagdinig sa mababang kapulungan. Yun ngang mga mambabatas dito ay in-excuse na sa kanilang sesyon ngayong hapon. Bukas ipagpapatuloy pa ang hearing, ganap na alas 9:30 ng umaga, pero kung hindi raw matatapos bukas, ay ipagpapatuloy pa nila ito sa Oktubre kapag natapos naman na yung mga budget deliberations. Yan muna ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Ria. Maraming salamat, Jervis Manahan. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.